Hindi na malaman kung sinong pinaglalaban natin. Ang gulo-gulo. Litong-lito na ang mga Pilipino. Pati may hirap, lalong naghihirap. Pati hindi kasama sa kasalanan ni Duterte, sinasama. No! No! Kagaya lang ng Aling Sila, maraming lumalabas na puro pakulo lang, puro bayaran ang mga hinahata. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan natin kung saan tayo naniniwala kung sinong susuportahan natin. Lahat naman sila korap. Bakit ba sila nagkakandara pa tumakbo? Kasi nandyan ang salapi, nandyan ang pera. Kung walang pera sa gobyerno, sa politics, hindi naman yung magkakandara pa tumakbo. Puro sakim lang naman yan sa posisyon. Puro self-interest lang ang iniisip. Hindi naman iniisip at taong bayan. Makuha lang ang pansarili. Yan ang mga iniisip ng mga politics. So bakit tayo mga nagkakandara pa ang masang Pilipino? Kung sino susuportahan natin? Bakit ganun tayo mga Pilipino? Ano bang pinaglalaban natin? Nandyan sila. Hayaan natin silang magkagulo. Kasi yan lang naman ang gusto nila posisyon sa gobyerno. Halos lahat corrupt. Tingnan niyo ang mga party list. Halos lahat. Akbayan, Makabayan Black, lahat, kabataan, lahat. Meron pang iba, mga ibang party list. Puro CPP, NPA, kasali sila, kasapi sila. Kasi may protection din yan sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Wala yan sa pwesto, walang sumusuporta sa kanila. Nandyan ang pera Business yan, negosyo yan. Diyan sila kumikita. So tayo naman na mahihirap na maralitang Pilipino, ang taong bayan, gulong-gulo na ang utak natin kung sino susuportahan natin. Hinahatak nila tayo pababa. Sila lang ay mayaman. Sila lang ang pinag-uusapan. Tayo naman ang mahihirap ng mga Pilipino, sumasali sa gulo nila. Bakit hayaan na lang natin sila? Bakit hindi na lang natin hayaan ang mga yan? Oo, nandun na tayo, kanya-kanya tayong iniidulo. Bakit? Ano mapapala natin sa mga yan? Kasi tingnan nyo ang mga TV giant network sa Pilipinas. Hindi naman binabalita anong side ng iba. Ang binabalita lang sa atin, yung malalaking TV network station dyan sa atin, ay iyong kasalanan ni ganito. Pero yung kasalanan ni ganito, hindi nakikita ng mga malalaking TV network station dyan sa atin. Yun ang pagkakaiba ng nasa gobyerno, nasa posisyon at wala. Ang pinapanigan lang, yung gusto nilang i-down. Nasa gobyerno sila Pero yung nakikita nilang pagkakamali na nasa posisyon, hindi nila binabalita. Kagaya lang ni Ma'am Lisa, yung nangyari sa LA. Dahil lumalabas, ako wala ko sa sitwasyon sa nangyari. Pero halos lumalabas sa social media, pero hindi pinapalabas ng malalaking TV network sa atin. Yung nangyari kay Ma'am Lisa about doon sa pagkamatay ni Mr. Tantungko. About doon sa pagkamatay ni Mr. Tantoko. Dahil overdose daw yan sa illegal na pinagbabawal na gamot. Nahold sila sa LA dahil sila ang suspected. Pero bakit? Kung napapansin nyo, lumabas ba yan sa malalaki TV network sa atin? Hindi pinagtatakpan. Pero ang nakatuon lang ang mga media, ang taong bayan kay Duterte. Paano naman yung kinabukasan natin? Sila lang ba ang pinag-uusapan? Pero yung may hirap na Pilipino, hindi binibigyan ng pagkakataon na pag-usapan? Bigyan ng pangkabuhayan? Hindi.
May pang-ayuda tayo sa gobyerno. Pero lahat ba naikinabang? Pili lang din kung sinong gusto ng mga nakaupo sa gobyerno, especially sa mga barangay chairman. Sila lang din ang naikinabang yan. Hindi naman tayo naikinabang. Kaming mga OFW, milyones ang binibigay namin sa gobyerno, na itutulong namin sa gobyerno. Sa kada remittance namin, kumikita ang gobyerno natin sa Pilipinas. Bakit? Ang mga OFW ba? May pakinabang ba sa gobyerno? Wala rin eh. Sila lang yung mayaman. Nakakandara pa silang sila sa mga posisyon na gusto nilang abutin. Kaya pinipin daw nila yung iba para wala na silang kalaban. Yan po ang katotohanan eh. Tayo naman ang mga maralitang Pilipino na mahihirap, sumasali tayo sa gulo nila. Bakit hindi na lang natin hayaan magkagulo ang mga yan? Total, sila lang naman ang nakikinabang sa pundo ng Pilipinas. Nasa bulsa nila yan. Tingnan niyo lahat ng mga nakaupo sa gobyerno korap. Ultimo nga MMDA, traffic enforcer, korap eh. Kung mga pangutong, korap din eh. Di ba? Lalo tayo naghihirap. Bakit hindi na lang natin isipin yung ating kinabukasan, yung kakainin natin kinabukasan? Bakit nakukuha tayo sa konting halaga? Nababayaran kayo sa konting halaga. Para sumali lang kayo dyan, makinabang sila, pakinabangan kayo. Ganun lang naman eh. Pinapakinabangan lang tayong mahihirap na Pilipino. Pero sila nakikinabang. Wala tayong pakinabang sa kanila. Bigyan ka lang ng 1,000 dyan. Masaya ka na. Madali lang yan mga kaibigan, mga kababayan ko. Sa darating na halalan, huwag niyong iboto. Huwag kayong bumoto. Sandali lang yan. Kung ayaw niyo sa kanila, ayaw niyo maluklok sa isang posisyon, bakit pa kayo pupunta sa butuhan? Bakit pa kayo bubuto sa isang tao? Nasa atin din ang pagkukulang pagkakamali. Wala namang pakinabang mga yan. Puro self-interest lang naman ang mga yan. Pira-pira lang yan mga kaibigan. Ginagamit lang tayo mahihirap. Ito yung sandala nila sa atin. Pinaglalaban natin sila, pero bakit? Binibigyan ba kayo ng trabaho? Binibigyan ba kayo ng ayuda pangkain sa araw-araw? Hindi rin. Nakatanggap lang kayo ng konting halaga galing sa kanila para suportahan, ipakita yung suporta niyo sa kanila. Kaya ganun. Pinaglalaban niyo sila. Ako, sa akin, never ako nakatanggap ni piso sa gobyerno. Kaya ako neutral. O masakit. Kung sino pa yung taong may malasakit sa bayan, siya pa yung taong pinipin down. Mahirap din ng ganon. Kasi lahat naman na nakaupo sa gobyerno ay may sariling hangarin yan. Ang tanong, stop. Bakit nandiyan ka sa posisyon? Ano bang plano mo? Tumulong sa taong bayan? O magkamkam ng pera ng taong bayan? Dalawang ano lang yan eh, choices lang yan eh. Tumulong sa mahihirap or ibulsa ang kaba ng Pilipinas. Kagaya ng mga konsihal. Dati-rati ang mga konsihal, wala naman sweldo yan. Tinuturo lang ng mga mayor yan. Mga barangay kagawad. Ang daming posisyon sa atin na ngayon ang nagkakandara pa dahil nandyan ang kwarta. Nandyan ang pera. Di ba? Ang daming posisyon. Bakit nagkaroon pa ng mga party list? Ang party list ay isa lang yan sa mga against sa gobyerno. Isa lang din yan negosyo. Business yan. Kaya mga kaibigan, matuto na kayo. Gumising na kayo sa katotohanan. Bakit pinaglalaban natin ang isang tao? Wala namang ginagawa yan sa bayan natin. Wala naman na itulong sa iyo. Bakit paglalaban mo? Maging neutral ka lang. Hayaan mo silang magkagulo na magkagulo. Total, sila lang naman na nakikinabang. Diyan naman sila nagsimula. Sila ang nagumpisa. So bakit hindi na lang natin hayaan? Di ba? So, yung mga naglalabas din ng mga fake news na kiso ganito, pwedeng i-stop nyo na yan. Wala naman kayo mapapalaryan mga kaibigan. Mga kababayan ko. Maging neutral lang kayo. Ano bang mapapala natin sa mga politics na yan? Mga politician na yan?
Ginagamit lang tayo may hirap para ipaglaban sila, ipagtanggol sila, suportahan sila. Pero pagdating ng panahon, nasa pwesto na sila, wala rin. Nasaan yung pangako sa iyo? Kaya mga kaibigan, maging neutral lang kayo. Huwag kayong maging diehard. Sa isang tao, neutral ka lang. Ipaglaban mo lang. Sabihin mo lang. Iyon nararapat. Huwag yung dagdag bawas ang balita. Parang ginagayan nyo lang ang mga journalist sa atin. Malalaking TV network sa atin. Dagdag bawas ang balita. Hindi na binabalita yung katotohanan. Di ba dapat sila yung nagbabalita ng katotohanan, walang dagdag bawas. Ganon kasimple. Ganon kakurap ang ating bansa. Pero malay natin, sila ang nakaupo. Si Sir Bongbong Marcos ang nakaupo. Kaya niyang i-control ang lahat ng ekonomiya. Kaya niyang gawin ang ginawa ng tatay niya. Kaya iyon ang nakakatakot. Paano pag ginawa nila yan? Dahil sila na sa posisyon. Pwede niyang gawin. I-control ang lahat ng establishment, negosyo sa Pilipinas. Dahil sila, nasa batas sila, nasa nakaupo sila, nasa posisyon sila. So bakit yun ang nakakatakot mga kaibigan? Ginawa na nga nila si Duterte, ipadala sa Netherlands, sa ICC, iyon pa kaya, pwede nilang i-control ang negosyo sa atin. Ang business, mga establishment, pwede nilang ipasarayan ni Bongbong. Kaya mga kaibigan, hinay-hinay lang tayo. Sa sinusuportahan natin, malay natin, kahit ganun siya, pero siya pala yung magbibigay ng kapalaran sa atin. Siya pala yung mag-angat sa atin. Ay, sabi nga nila, humihitit lang ang mga yan. Humihigop lang ang mga yan. Dahil ginagawa lang nila yung trabaho, dahil puyat, para hindi makatulog. Kaya, pwedeng maging legal. Kasi yun ang desisyon nila. Ginagamit nila sa trabaho dahil mahabang oras ang jote. So, pwedeng maging legal sa kanila yan. Wala na tayong magagawa pag naging legal yan sa Pilipinas. So, lahat tayo magiging, alam mo na, ano kayong gusto sabihin? Maging neutral lang kayo mga kaibigan. Sa atin, punong-puno ng kasinungalingan ng Pilipinas. Punong-puno ng korupsyon. Huwag tayong sumuporta. Ganun lang, kasimple. Kaya pag-isipan mo yan kaibigan, pag-isipan ni mga kababayan, huwag na kayong sumuporta sa mga taong wala naman ginawa, kundi magbulsa lang ng kaba ng Pilipinas, pira ng Pilipinas. Puro self-interest lang. Kung nagustuhan mo ang video ito, please share this video.